Ay mga sipag, araw po sa ating lahat. So share ko sa inyo mga sipag, yung mga kapwa content creator dito na nag-alala na po kung sila pa ba ay ma-monetize dito sa Instagram at saka sa Ads on Reels. Dahil ang kanilang performance ay namula na po mga sipag, yung kanilang dashboard po mga sipag. Dahil bumaba po ang performance nito mga sipag, At sa mga ibang content creator dito na nagwo-worry kung sila pa ba ay makakasahod dahil sila po ay not recommendable. So yun po yung papaliwanag ko po sa inyo mga sipag para mas maliwanagan kayo at mas maintindihan nyo po dito mga sipag. So dito po tayo sa namumulang dashboard po mga sipag. Yang namumulang dashboard, patunay lang po mga sipag na bumaba na po ang ating performance, yung ating mga views, followers, dito na po natin ma-monitor po mga kasipag na more engaging content video na i-upload po natin mga kasipag. Yung mga content video na nakakatawa, saya, for fun, or talagang mga content video na ito po nakapag-educate, nakapag-motivate po mga kasipag, nakapag-inspire, or kung gusto nyo po talaga na i-creative nyo po ang inyong mga content video para mas ganahan po ang mga viewers o supporters po panoorin ito para interesting panoorin. Yung mga sound effects, translation po mga kasipag, o background music, na iwasan po natin yung mga copyrighted na may mga claim. So yun mga kasipag, yun po yung dahilan kung bakit namumula ay bumaba na po talaga ang performance ng ating mga content video, yung mga views nito at followers po mga kasipag. Hindi na po siya halos may sasuggest ni Facebook dahil ito po ay ang kanyang status ng ating account ay ito po ay not recommendable po masipag. Isa sa dahilan bakit not recommendable dahil nagkaroon po tayo ng mga violations sa standard po ni Facebook na labag na po talaga ay yun ng todo at lalo pa pagpaulit-ulit po tayo mga kasipag. So lagi na po natatandaan na iwasan po natin yung mga labag sa policy po ni Facebook po mga kasipag para maiwasan po natin yung not recommendable, para tulungan po tayo ni Facebook na isuggest ang ating mga content video, talagang i-share niya ito, i-spread niya ito mga kasipag kasi suggested po doon sa malawakang audience po mga kasipag. Pag once na not recommendable po yan mga kasipag, talagang marireduce na po yung mga views nito po mga kasipag. Hindi na po na ito isasuggest o re-recommend ni Facebook, no? So yun po yun mga kasipag, kinakailangan po talaga natin dito ang ating status ng ating account ay dapat profile recommendation pa rin po. Hindi po pwede na not recommendable po mas pag kailangan recommendable po. Kaya nasunod po tayo dapat sa policy po ni Facebook. At hindi po porket mga kasipag namula po ang ating dashboard, hindi na po tayo ma-monetize. Ma-monetize pa rin po na tayo mga kasipag sa Ads on Reels, sa Instagram ads, sa Stars, sa Live ads, at iba pa po mga kasipag. Ma-monetize pa rin po tayo mga kasipag. Yang namumula dyan, patunay lang yan na bumaba na po ang performance natin ngayon dahil hindi na po engaging ito po masipag, kaya more upload video po masipag. Kinakailangan po dyan po natin ma-monitor na talagang kinakailangan pa natin magsikap, creative yung mga content video, engaging, mag-upload ng mga quality content. Yun po yun mga kasipag, para mas masasapawan yung mga previews natin, mas tataas pa yung ngayon para gi-green yan, hindi mamumula kasi doon mo monitor na bumaba talaga. Kaya more upload, talagang active pa rin, consistent pa rin sa pag-upload ng video. At dito naman tayo sa not recommendable po mga sipag, makakasahod ka pa ba? Mga sipag, mamonetize ka pa rin ba? Oo naman po mga kasipag, ma-monetize ka pa rin naman kahit not recommendable ka dyan. So, yan lang naman po ay status offer talagang dito sa ating account, talagang suggested by po ni Facebook. So, yun po yung about sa mga pang-audience, sa ating mga content video na ilalawak ba ito, isa-suggest ba ito ni Facebook. Pero about doon sa makapag-payout ba tayo, oo po. Nagaya na po sa isang content creator na ito mga kasipag, ang kanyang performance po sa kanyang professional dashboard na mula po mga kasipag, Pero mga kasipag, siya po ay nakasahod. Yan po mga kasipag, paid po mga kasipag 249. So hindi po kasali dyan yung performance na yan na hindi ka makakasahod. Sasahod ka dyan mga kasipag hanggat paid yan. Ibang usapan yan, yung performance na yan. So dyan mo po monitor yung inyong mga content video, followers mo, yung lawak nito, yung engagement nito. Hanggat tayo po ay verified, nag-submit po tayo ng itong personal information, tax information, tayo po ay talaga na-verify din, aprobahan po ito, pumasa po ito. Mga kasipag, pag once na tayo po ay monetize at meron po tayong nakuha po natin yung
dollar na kailangan na makapagsahod tayo sa PayPal, $25. Yan, sa bank account, $100. Pag once na nakuha natin yan, pagdating na sahuran, pag ito po ay paid na mga kasipag, kahit not recommendable ka pa dyan, makakasahod ka po masipag. No, iba pong usapan dyan. Basta, okay po ang inyong mga transaction doon sa mga details mo dito sa inyong bank account or personal information. Yan mga kasipag, pag once na verified, makakasahod ka. Pag once na ikaw po ay monetize at nakuha mo na yung threshold dollar nila. No, mga kasipag, $25 sa PayPal, $100 sa bank account. So yun mga kasipag at yung sa mga nagtatanong naman po dito na Kuya Chris, paano alisin yung mga violation? Mga kasipag, lagi niyo pong tatandaan, si Facebook lang po makakaalis niyan po mga kasipag sa mga violation natin at depende po yan sa case. Kaya meron pong kaparaanan tayo po dapat ay mag-appeal, mag-concern kung meron nang wala ka namang nailabag no, na talagang na-curious ka, bakit ako nagkaroon ng violation, bakit ako nagkaroon ganito, mag-appeal po, mag-concern po kay Facebook at lagi niyo po tatandaan, yung binibigyan po ng pansin ni Facebook, ayun po yung mga verified account nagbabayad mga kasipag yun po yung account na mayroong mga blue check yan mga kasipag yun po yung mga account na nagbabayad monthly ng $4.99 nagiging priority po yan ng Facebook. Swerte mo na lang kung papansinin ka ni Facebook sa kanyang mga agent dyan na aayusin yan o talagang tutulungan tayo agad-agaran. So, depende yan sa case, no? Yung ating mga violation dyan, yung flag content, delete nyo po yung video na iyon, ng mga labag sa policy po ni Facebook na nagkakaroon ng violation na dahilan na tayo po ay merong mga consequence na not recommendable, fraud at risk na delete nyo po yung mga content video na iyon na nadetect po ni Facebook na labag po sa policy po nila. Yung mga background music na may claim, yung mga word, mga nudity, yung mga patay, o ano pa bang iba dyan na labag sa policy po ni Facebook. Mga kasipag, huwag po natin gawin yun. Iwasan na lang po natin. Sumunod po tayo, mag-comply po tayo sa policy po ni Facebook para maging okay po ang ating account, yung status nito. So yan lang po masipag, yan lang po yung share ko sa inyo dito. Sana po may kayo naintindihan at natutunan sa content video ito. Sana po nakatulong at kung gusto ng video masipag, pasupport na po sa ating YouTube channel ng Chris TV po masipag. Pa-subscribe na masipag at pindutin na rin po ang share button para proceed sa bagong video sa upload. At kung mayroon sa suggestion at katanungan masipag, mag-comment down below sa baba para pag nabasa ko yan sa sobrang kayo at pag-down po natin ng content video yan hanggang sa ating makaya at huwag rin po kalimutan mag-like at share. Masipag, maraming salamat sa panonood. Have a nice day and God bless you.